Sa video nga po nito mga kabukid, ipapakita ko muna sa inyo at sasabihin ko po kung ano po ang ginamit ko dito na strategy. Kahit nga po backyard type lamang po tayo. So eto mga kabukid, kung nakikita nyo po ay meron na akong parang pinakalawa dito sa mga itik. Actually mga kabukid, hindi po ito lawa po talaga. Talagang pinasadya ko po ito na ipapahukay para lamang po sa mga itik. Habang kasi meron silang laruan dito at balang araw ipapasemento na po natin itong pinakalawa. Kasi sa ngayon mga kabukid is wala pa po tayong budget para dito. Pero at least nasimulan ko na po na ipapahukay ito. At ang nagsisilbi nilang painuminan dito mga kabukid is yung pinaglumaan na ref. Kasi marami po ditong sira-sira na mga refs. Bali ang ginawa ko rin po dito ng hakana nila is yung takip ng ref din. So itong lahat mga kabukid, yung nakikita nyo, bali pansamantala lamang po ito. At yung bali pinakabakod nito is mga kahoy-kahoy lamang po na nakukuha sa paligid nito. At yung pinakatrapal naman, bali hiningi ko lang po ito sa kuya ko dahil pinaglumaan po nila ito at marami na po itong butas-butas. And then yung nagastos ko lamang po dito is yung pinakabahay lang po nila mga kabukid, no? Yung ginagawang bubong, yung yero po, and then yung tinatawag na fishing net. So yun po yung ginagamit ko bawat gilid kasi mahirap naman po kung wala pong net kasi nga butas-butas naman po itong lona na ito. So ato mga kabukid, no? So ito po yung mga ginagamit ko mga kabukid, no? Nakikita nyo naman nakapag-produce tayo ng egg. So mahalaga po kasi sa kanila is yung pagkain syempre and then yung tubig na meron silang iinumin agad kasi yung mga itik po is madali po talagang mauhaw. Itong nakikita nyo po na dito pinakalawa po is hindi po siya masyadong natutuyuan po talaga ng tubig kasi palaging ulan na ulan. Pero siguro po pag masyadong tag-init na po talaga is matutuyo na po itong lawa na ito. And then dito naman po sa loob ng tulugan nila mga kabukid, no, talagang nakabukod po yung tulugan nila dahil kung saan po sila natutulog, madalas doon po sila nangingitlog. Kaya naglagay na rin po ako ng mga pinaglumaang gulong na galing sa kuya ko. So ito mga kabukid, at nilagyan ko lang po ito ng mga dayami kasi yung mga itik po ay kung saan po yung mga dayami, doon po sila mangingitlog. Kaya yung gulong po nilalagyan ko lang ng dayami kasi matik mga kabukid, doon at doon sila mangingitlog. At ito na nga, gumamit na rin po ako ng ipa dito para hindi mabaho ang amoy. At maganda po kasi rin ang ipa dahil wala pong masyadong langaw. So nakikita nyo naman mga kabukid, no, araw-araw po tayong dumadayo sa ating mga alagang itik, wala pa po tayong nakikitang mga langaw dito. Pero konti lang naman yung mga itik natin kaya siguro naman wala pa po tayong nakikita dito. Unlike sa manok na nakakulong, marami ka pong nakikita mga langaw. So yun po yung kaibahan ng itik versus manok, no. Mas maganda po talaga ang mga itik alagaan pero matakaw po sila sa mga pagkain or alin ang pipiliin nyo para alagaan. So pareho lang naman sila nangingitlog mga kabukid. And eto na mga kabukid, no, as you can see, namumulot na po ako ng mga egg dito araw-araw. So sa ngayon, nasa 80% pa rin po tayo araw-araw. Nasa 20s lamang po ang ating mga itik. Parang charge to experience lamang po sa atin. So tingnan nyo naman yung ating mga alagang itik mga kabukid, pagtapos kumain, naliligo, iinom. Yung painuminan nila, hindi mo talaga maiiwasan na meron talagang naliligo. Yung ginagawa kong pinakalawa, minsan nga po tinatapunan ko ito ng mga kuhol yung pinakalawa nila para makain naman po nila, masisid-sisid. At nang sa ganoon yung pinaka-playground nila, matutuwa po talaga sila. Wala po kasi tayo sa mga talukan mga kabukid, kaya minsan kumukuha na lang tayo ng mga kuhol or bumibili minsan ng kuhol para lang sa kanila. Yun mga kabukid, and sana po nakatulong ito sa inyo at nagkaroon po kayo ng idea kung paano tayo mag-alaga ng ganito kahit backyard type lamang po.